Hello, kamusta po kayo lahat? At alam ko po napadpad kayo dito sa channel na to kasi nakita nyo yung YouTube shorts ko at yun na nga po ang ah, just providing my fair share of experience of how technology works nowadays. Um, Yun, nakita nyo nga yung kilala ako ng ni ChatGPT, nakita yung info ko. Maaring kayo, nakita nyo rin ang info ninyo. Okay? At kung wala kayong nakita, good job. Pero sigurado ba na protected kayo? Kasi maraming AI yan. Hindi lang yan chat GPT. Merong tayong tinatawag na Copilot, which is another AI. Meron pang Gemini. Meron pang yung kilalang kilala ngayon na DeepSeek. Mga yan ay mga AI tool. I've tried each and every AI tool, iba-iba yung resulta. Sa ibang AI tool, ang lumalabas ay si yung pangalan ko, my namesake, Darius Manzanero. Ah, taga Belize, doktor pala siya, philanthropist and whatnot. May mga ganong resulta. Ibig sabihin, pati yung kanununuan or hindi naman yung namesake mo o kapareho mismo ng pangalan mo, lalabas doon yung profile. Maaring ganun yung resulta. Maaring sabihin mo ay hindi accurate. Iba naman yung lumabas na resulta. Maaring accurate pa rin. Maaring may kapangalan ka. Kasi ako naman may kapangalan ako. Sa Facebook pa lang may kapangalan na ako. Taga Laguna, si Darius Gaming, mas bata yun sa akin. Pero kapangalan ko siya, kapag, yun nga, minsan napapansin ko yung lumalabas sa profile ko ay yung tungkol sa mga games, pero hindi po ako gamer. Ano po ako, tech support po. More on computer, yung line of industry ko. Yun na nga, how to prevent it? You can prevent it by simply making sure you are logging out on every devices that you use. For example, you are accessing your email on a certain browser pero hindi ka nag-log out. Susceptible ka na. Maari ka nang makuhanan ng information doon. Sa mga forms, kapag nag-fill out ka ng forms online, kapag sinave mo yung details mo, or minsan may question na, okay lang bang i-save yung detalye mo sa form na yon? Isa ring way yon na ma-identify ka. Pangatlo, if you let certain company, organization that you are connected to post anything about yourself, testimonial about yourself, pero merong excuse me, merong merong anong tawag dito, may permission mo, yun, parang wini-waive mo yung about sa data and data privacy. Minsan merong mga checklist na ganun, tapos nag-acknowledge ka na okay lang, yun, pwede nilang i-post yun online. And to fix that, you have to contact that organization. Paki-turn down po nitong post na ganito kasi ayaw ko pong kung sino-sinong makakakita sa akin. Kung hindi naman siya negative o wala namang problema sa'yo na makilala ka online, edi so be it. Pero kung pinoprotektahan mo yung identity mo, kasi minsan nalabas pati phone number, pati address, pati other relative, at medyo hindi ka komportable sa ganon, hindi ka naman nag-offer ng service and whatnot, ayun, pwede mong ipa-turn down yun. Makikita naman doon sa result, yung maliit na icon, kung ano yung reference point nila, anong source nila. Makikita mo at marirecall mo sa sarili mo, nag-fill out ba ako ng form na to? Link ba ako dati sa organization na to? Yung mga ganun, matatanong mo rin ang sarili mo. Ay, oo nga pala. Nag-ano ko ng form na to dati.
sinubmit ko tong details na ito dati sa organization na to. Kaya, parang marerecall ka din, nakalimutan ko na lang ipatanggal sa kanila. So, may mga ganung pagkakataon tayo. Yung sa akin naman, aware ako at aware yung organization na lumabas sa resulta ko na okay lang sa akin na i-post nila yung tungkol sa testimonial ko, yung background ng accident ko and whatnot. Kasi yun naman talaga yung totoo. At saka, yun, ano yun training din yun sa akin kasi kami, sa copywriting, um, way back 2018. Isa yun sa nasubmit ko na article sa kanila. Mm, what else? Paano ma-prevent? Maraming way para ma-prevent. Yun nga, isa yung make sure na magla-log out ka sa mga device or even on the devices na hindi mo na ginagamit, i-access mo online yung account mo, i-check mo kung meron pang mga remote devices na naka-login. Make sure na wala na yung mga yon or naka-sign out yung mga yon. Tapos, um, yun, pangalawa nga, i-contact mo yung mga taong yon, mga mga tao or organization or company na related ka. Kung halimbawa kita mo sa resulta, ay itong company ito, pinost ako publicly, hindi ako aware na pinost ako publicly. Kontakin mo sila. Kasi that's against Data Privacy Act of 2012, Republic Act number 10173. Maaring sila, hindi sila sumusunod sa ganun. Or maari namang may pinirmahan ka na inaalaw mo sila na i-post yung sarili mo, yung information na yun sa kanila. At yun lamang po ang ano pa ba? Meron pa ba akong hindi nakalimutan? Ano pala? Yun. Kung wala na, yun lang. Ayun, pangatlo pala. At isa sa pinaka-importante rin to. Um, yung interaction or association nyo sa mga nakakasalamuha mong tao, make sure you do good and be good. Kasi minsan, mga yan din yung magpo-post sa'yo online ng, ay, ganito ang taong yan, ganito ang ugali, ganyan. Yun, ipopost nila yun. Maaring mag-reflect din yun doon. Posible yan. Mag-reflect doon. Kaya, yun, ayusin natin ang pakikisalamuha sa ibang tao. Maging mabait tayo. Do good, be kind, and all that. Kasi, maaring mag-bounce back yan o bumalik yan sa atin. Yun lamang po at kung kailangan nyo ng assistance, i-contact nyo lang ako. Pwede kayong mag-comment dito sa comment section na to. I would also appreciate if there are any disagreement, violent reaction, and whatnot. I-comment nyo lang din po at sasagutin ko po yun. Yun lamang po at marami pong salamat sa panunood. Bye-bye!